hindi natin titigilan itong usapin ng baha. Lubog ang Metro Manila. Ilang araw nang walang pasok ang halos lahat ng paaralan sa Kalakhang, Maynila dahil sa baha. Ilang libo o ilang daang libong empleyado ang naiipit, nai-stranded dulot ng pagbaha. Ilang daang milyon kung hindi man bilyong halaga ng kalakal ang nalulusaw dahil sa baha bukod pa sa trafiko. Bukod sa baha, yung pan-traffic. And yet, hanggang ngayon, tulog ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Lubog ang Metro Manila sa baha. Kailan kaya gaganapin muli? Kailan kaya sisimulan muli? Kailan kaya magbubukas muli ang pagsisiyasat sa mga daang bilyong piso, kung hindi man trilyong pisong halaga ng pera nating mga Pilipino na dapat sana ay sa flood mitigation project na nauwi sa mali-malitang korupsyon. Kalampagin din natin ang Senado. Kailan sisimulan muli? Kailan bubuksan muli? Kailan muli magsisiyasat ang Blue Ribbon Committee ng Senado tungkol dito sa napaka mapanira na pangyayari dulot ng pagbaha? Dito natin makikita yung prioridad ng chairman, yung pinuno ng Blue Ribbon Committee. Yung chairman ng Blue Ribbon Committee, manhead, samantalang nung siya ay nasa labas pa ng serbisyo, nung siya ay hindi pa kasali sa istruktura ng gobyerno, ang kanyang mga programa, kunwari ay para sa masa, kunwari ay para sa mahihirap, kunyari ay galit sa mga korap, at ngayon siya ay binigyan ng pagkakataon ng mamamayang Pilipino, tahimik, busal ang bibig kung kailan niya sisimulan ang pagdinig dito sa maanumalya, napakalawak na kurakot at laganap na korupsyon sa flood control funds. Na ngayon, ang Kalakhang, Maynila at ang ating mga kalunos-lunos na kababayan dyan sa lalawigan ng Bulacan ay lubog pa rin sa baha. Hindi na naalis ang tubig baha. Puno na sila ng alipunga dahil lamang sa kapabayaan ng mga naatasan ng ating saligang batas na magsiyasat dito sa napakamaanumalyang flood control funds corruption. Dito rin natin pag-uusapan itong panukalang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program. Yung panukalang budget for 2027. Napakalaki. 7.2 trillion pesos. Magkano na naman ang ating uutangin? Sapagkat hindi naman sasapat yung revenue o koleksyon ng gobyerno. At doon sa 7.2 trillion pesos na yan, mayroong panukala na magtabi o maglaan ng 3.4 billion pesos para sa MMDA. Ano ang gagawin ng MMDA sa 3.4 billion pesos na nais ilagak ng President's Budget for 2027? Yan daw po ay upang maibsan ang problemang dulot ng pagbaha. 3.4 billion pesos. And of the 3.4 billion pesos, maliit na halaga lamang po ito pag tiningnan naman ninyo yung kabuoang halaga na ipinapanukala ng tanggapan ni Bongbong Marcos sa Kongreso. Yung kabuoang pondo para dyan sa flood control ay nagkakahalaga ng 107 billion pesos. Tama yung narinig ninyo. 107 billion pesos ang panukala nilang flood control budget for 2027. Isa na namang malaking kahibangan itong 107 billion na hinihingi ng Marcos Jr. administration sa Kongreso. Bantayan ninyo ito, mga kababayan, sapagkat ang kainaman ngayon
ay napakarami na ang nagagalit, nagmumura, nanunumpa, yung mga ginang ng tahanan, mga batang estudyante, ang mga iba't ibang professionals, iba't ibang manggagawa, driver ng bus, driver ng jeep, driver ng padjak, driver ng tricycle, nagmumurat galit na dahil pineperwisyo sila ilang araw na, ilang linggo na nitong baha, paulit-ulit na lang. And yet, for next year, ang hinihinging pondo ng DPWH ay 107 billion para sa flood control budget. Ito'y dapat nating bantayan. Mauuwi na naman ito sa mali-maletang suhol pag hindi natin ito binantayan. At ayon sa ating pagsasaliksik, at lumabas na rin ito, mula 2011 hanggang 2025 o kabuuang 14 years from 2011 to 2025, ang nailagak ng pera nating mga Pilipino patungkol diyan sa pag-ayos ng problema natin sa baha ay 1.939 trillion pesos. Ganyan na kalaki ang ating ginagastos para dito sa flood control budget. From 2011, lagay po natin sa tamang perspektibo. Ano? From 2011 to 2025, ang ginagastos na nating mga Pilipino patungkol dito sa flood control budget ay 1.939 trillion. Ganyan na po kalaki yung perang iginugugol nating mga Pilipino. Pero sa kabila ng napakalaking pondong ibinibigay na, ibinuhos na para sa flood control, paulit-ulit pa rin ang pagbaha. Nakakasawa na, nakakasuya na, nakakagalit na. Ulitin ko, sa dami ng aking nakausap sa aking paglilibot, ultimo, mga ordinaryong ginang ng tahanan, salamat po sa inyo. Yung mga professionals, ultimo mga piloto ng eroplano, ang mga ordinaryong manggagawa, nagmumura, sinusumpa na ang kanilang malulungkot na karanasan dulot ng paulit-ulit na pagbaha. Ang pangunahin dito, pagdating sa NCR muna tayo. Bakit natin kinakailangan talakayin ito? Upang ituwid ang buling pagsisinungaling ng mga nasa pamahalaan. Marcos Pinklawan, yung tambalang Marcos Banal-Banalan at yung tambalang Marcos at Makakaliwa, pinapaalala sa atin na nakakasuka itong kanilang alyansa, yung kain-suka. Yung mga kain-suka. I agree, sapagkat noon pa lamang ay ibinulgar na, sumabog na noong 2024, nung kanyang SONA ay ipinakita na yung pagbaha noong 2025. At hanggang ngayon, hindi linulubaybayan ng ni Mother Nature ang pag-fact check sa napakasinungaling na kasalukuyang administrasyon. Si Marcos ba ang nagbulgar o si Marcos ba ang tunay na nasa likod ng pagnanakaw, korupsyon at kurakot sa flood control funds na nauwi sa Ghost Flood Control Projects at substandard Ghost Flood Control Projects na ngayon naman ay ating pare-parehong pinagdudusahan. Di bali sana kung tayo may kagagawan. Di ba? Kung tayo may kagagawan, pagdusahan natin. Pero tayo'y paulit-ulit na binibiktima. Yung MMDA, budget for 2026. MMDA, makinig kayo ha. Ang budget ng MMDA ngayong taong 2026 ay 5.88 billion. Kayo, tayong mga nasa Metro Manila, ang budget ng MMDA ay 5.88 billion. MMDA yon, galing sa pambansang pamahalaan yung budget niya. Hindi pa ron kasali yung individual budgets of the LGUs within Metro Manila. All the cities and one municipality, hindi kasali doon ang budget nila.
Dahil kung isasama mo ron, higit na malaki sa 5.88 billion. And of the 5.88 billion, yung 2.5 billion this year, 2.5 billion specifically allotted, specifically dedicated, and I think I can say exclusively dedicated for flood control projects, for flood control mitigations. 2.5 billion MMDA lang yon. Kaya naman, nung akala nila nabudol nila ang mamamayang Pilipino, ito galing sa inyo to MMDA ha. Huwag sasama ang loob ninyo. Sisihin ninyo yung opisyal ninyo. Galing sa inyo ang pahayag na ito. Pakibasa po ninyo mga kababayan at magkomento din kayo. Sang-ayon ba kayo sa naging mapangahas na pahayag ng MMDA na naayos na nila ang flood control problem dito sa Metro Manila? Kayo po ang sasagot nito. Hindi ko po salita ito. Ito po ay salita ng MMDA. Big improvement. Ibig mong sabihin, lubog ang Metro Manila, big improvement na yan. Ibig mong sabihin, dapat kaming magpasalamat sa inyo dahil kung hindi pala ninyo inayos ang mga daluyan ng tubig, ang mga kanal, lampas tao na ang magiging tubig baha sa Metro Manila. Panagutin natin sapagkat humihingi tayo ng transparency and full accountability. Ang MMDA, bago na naman magtanggi-tanggi yung lukaret dyan sa palasyo, ang MMDA sa istruktura po ng pamahalaan ay nasa ilalim ng Office of the President. Now, if it is under the Office of the President, big pronouncement like this, na malaking improvement ang nangyari sa pagbaha sa Metro Manila, sang-ayon si Bongbong Marcos sapagkat sa ilalim ito ng tanggapan ng Pangulo. At ang Pangulo ay si Bongbong Marcos. Hinayaan niya ang ganitong mapakapangahas na anunsyo. Therefore, aprobado nila ang ganitong pambubudol ng MMDA. Pinacheck sila muli ng habagat ng sama ng panahon ng tag-ulan ni Mother Nature. Nakita natin, walang katotohanan dito sa naging budol at mapangahas na pahayag ng MMDA. No? Kaya tayo ay patuloy pa ring binabaha. Ang budget ng Office of the President, kasi nga President's budget ito from 2022 to 2025, mga kababayan, ang naging budget na ng Marcos administration ay 545 billion pesos. 545 billion pesos na ang naging halaga ng budget ng Marcos Jr. administration for flood control projects, for flood control mitigation nationwide. Subalit, magtatanong tayo, 545 billion, kalahating trilyong piso sa loob ng 3 taong panunungkulan ng Marcos administration. Kalahating trilyong piso. Bakit naman patuloy ang paglala ng problema ng baha? Bakit naman of the 545 billion pesos, mga kababayan, 100 billion doon sa 545 ay ibinigay lamang, inaward lamang, hinandog lamang, inalay lamang sa 15 kontratista. Imagine niyo yun, 545 billion ang naging budget from 2022 to 2025 ng Marcos administration. Sa 545 na yan, 100 billion pesos ang ibinigay lamang sa 15 kontratista. 25% of that amount were awarded to only 15 contractors. Ano naman ngayon? Baka sabihin ninyo, Attorney Vic, ano naman ngayon kung 15 yung kontratistang nabigyan? Abay, magtaka ho kayo. Sa dinami-dami ng accredited contractors, alam ho ba ninyo kung ilan
2,409. 2,409 accredited contractors. And yet, 15 contractors lang ang pinagpala. Mga hampas lupang yan. 15 kontratista lamang ang pinagpala. Sila yung nabiyaan, pinaghati-hatian nila yung 100 billion na para sa flood control. Sino yung 15 contractors? Ito rin ba yung contractors? Kaya dito ang ating talakayan, babalik tayo paulit-ulit sa baha, pamalit ulo sa ICC, at ang Budol Unit Team 2.0. Dinulo po natin yon dahil hindi po natin papatulan yang chismis na ipinapakalat ng mga alyado ng kasalukuyang administrasyon. Pero pagkakasinungalingan, atin itong itutuwid. Pagka meron tayong nakita, atin itong pupunahin at atin itong itatama. Yun yung budget. Pinagati-hatian ng 15 kontratista lamang. 100 billion na uwi lamang na corner ng 15 kontratista. Napakaswerte naman ito. Napakapalad naman ito. At yung ating mga kababayan, wag naman natin basta i-focus lang sa national government, sa MMDA. Ano na ito kawing-kawing na problema na ito. Inuna lang natin sa MMDA dahil mantakin naman ninyo. Ginagago na tayo, ini-insulto na tayo, adding insult to injury. Ang daming na stranded na estudyante MMDA. Tama, narinig ninyo. Ang daming mga estudyanteng hindi nakauwi. Maraming mga magulang ang napuyat, hindi nakatulog, nag-alala dahil stranded yung kanilang mga mahal na anak na naipit dyan, dulot ng baha. Tapos itong lokong MMDA, ito sasabihin sa atin. Paano ka naman matutuwa dyan? Diba? Yung mga kabataan natin stranded. Ilang araw nang kundi suspended ng klase, pahirapan ng pag-uwi, nag-aalala mga magulang, susundo pa, tapos mga walang pasok, napakarami na. How many man-hours lost because of the flooding? How many productivity cost and opportunity missed or opportunity lost dahil sa pagbaha? Bilyong piso na rin ang halaga niyan. Yung LGU, bukod sa MMDA, yung LGU, yung mga mahal nating kababayan dito sa National Capital Region, mag-isip-isip din kayo kung saan man kayong syudad o kung saan man kayo, isa lang naman ang munisipyo dito sa National Capital Region. Hindi ba ninyo napansin, nakatutok tayo sa national government. Tama yan, dahil ninanakaw nila yung pondo natin para sa flood control. Pero mag-isip-isip din tayo. Baka naman, ineffective na, in fact, liability na, non-performing na, o tuyot na, yung pagiging innovative o yung pagiging creative ng mga kasalukuyang naglilingkod sa mga local government units. Sa tagal nila sa pwesto, ilang taon na silang pabalik-balik sa City Hall at sa munisipyo. Nagpalit-palit lang ng pwesto. Kung hindi mayor, naging vice mayor, naging congressman. Iniikot lang nila lahat ng available na upuang pwede nilang upuan. Hindi naman bumubuti ang baha, ang sitwasyon ng baha sa inyong lugar. Tanungin ninyo ang sarili ninyo. Ilang taon nang pabalik-balik, ilang termino na, ilang dekada na silang namumuno sa inyong mga lungsod. Marahil diyan sa isang munisipyo sa Metro Manila. Hindi naman bumubuti ang lagay o sitwasyon ng mga nasabing syudad tuwing tag-ulan, tuwing habagat, tuwing may bagyo. Binabaha pa rin kayo. At yung mga lugar na hindi naman traditionally binabaha ay ngayon binabaha na rin. Tanungin ninyo yung inyong mga local government heads, yung inyong mga local government officials.
Bakit ho pabalik-balik kayo sa pwesto? Nagpalit-palit na kayo ng tatay mo, ng asawa mo, ng anak mo, ng kapatid mo. Bakit ho sa ilang dekada na kayo nasa pwesto, bakit binabaha pa rin ang ating lungsod? Pabalik-balik kayo, nakailang termino na kayo, nakailang taon na kayo, ilang dekada na kayo dyan, baka panahon na magpalit na tayo ng liderato hindi lamang sa national politics kung hindi pati sa local politics. Yan yung ating pag-isipan. Napapanahon na. Hindi lamang ito isang sisi na dapat nating ibagsak sa mga corrupt at magnanakaw at kawatan sa national government. Huwag lang din nating tingnan basta-basta. Isisi ito kay MMDA. Ang budget ni MMDA, malaki ang pagkukulang niya. Pero ang budget niya, kagaya ho ngayong taon, 2026, 2.5 billion ang specifically dedicated for flood control. Maliit ho yun. Tanungin ninyo yung inyong mga local government officials, magkano ba mayor, magkano ba vice mayor, magkano ba congressman, magkano ba konsihal ang budget ng ating lungsod upang labanan ninyo, ayusin ninyo, kumpunihin ninyo ang ating mga drainage system, ang ating mga ilog. Bakit hanggang ngayon binabaha pa rin kami? Bakit na lang tuwing tag-ulan kinakailangan kami mag-evacuate at bubusugin lang nyo kami sa mga libreng kanin na may konting sopas, paulit-ulit paulit-ulit, sardinas dito, yung instant noodle, instant mommy, magpapakaroon ng hot kitchen. Happy na ba kayo dyan? Kontento na ba kayo dyan? This is not the kind of government that we want. And this is not the kind of service that we deserve. We deserve more. Kaya yung mga nasa LGU, mag-isip kayo, pabalik-balik na yung mga yan, ilang dekada na, ilang taon na, ilang termino na, nagpapalitan, nagsasalitan lang ng posisyon, iisang pamilya, iisang pangalan, pero patuloy pa rin tayong binabaha. Magising na kayo. Naririnig ko yung mga usapan sa palengke. Paminsan-minsan tayo nagpupunta sa palengke diyan sa farmers. Lalo na pagka meron tayong mga bisita, gusto ko ako mismo ang namimili maagang maaga para sariwa, nakakapamili tayo. Naririnig ko na yung kanilang mga reklamo, yung pagmumura, yung galit, yung ngit-ngit. At ito dapat natin i-channel into a positive way para naman magkaroon na tayo ng mga bagong liderato at pagbabagong liderato sa ating mga lugar. Ano? DPWH, kasama rin ito sa problema. Sabi nitong DPWH, mahilig kasi ito, magpaparang MMDA din. Ulitin ko yung pahayag ng MMDA. Ha? Okay. Sabi ng DPWH, muli nilang sinabi na ang kanilang prioridad, tingnan ninyo yung opisyal ng DPWH, ang kanilang prioridad ay flood control management and flood control mitigation sa 2027 budget. Hindi ba naman talagang ulupong napahayag yan? Ang kanilang raw prioridad ay flood control management at flood control mitigation sa 2027 budget. Sino ang binubudol mo? Ang budget pagdating sa flood control mula 2011 hanggang 2025 ay 1.939 trillion na. Bakit mo kami lolokohin na for 2027 prioridad mo ang flood control management at flood control mitigation? Huwag mo kaming pinagluloko, galit na ang tao. Ang daming nai-stranded. Kawawa ang ating mga estudyante. Mga tinamaan kayo ng magaling. Akala ko ba bumuti na ang sitwasyon sa pagbaha sa NCR at sa Bulacan? Bakit hindi kayo bumusita sa Bulacan, mga buwisit kayo? Bakit hindi kayo magpunta sa mga eskwelahan tuwing kasagsagan ng baha? Doon kayo magmudmud ng makakain ng mga kabataang na stranded. Doon kayo magbigay ng libreng tawag. Magpalaganap kayo ron. Hindi ko alam kung paano nyo gagawin.
Sa dami ng mga pinagnanakaw ninyong pera, mag-isip kayo kung kinakailangan kayo mamigay ng libreng load para naman makatawag yung mga kabataang estudyante sa kanilang mga magulang. Nasa Metro Manila man ang kanilang magulang o nasa probinsya, i-update nila, nanay, tatay, ate, kuya, tiyo, tiya. Hindi ako makakauwi dahil stranded na naman kami sa baha dito sa Metro Manila. So yung 545 billion, yung ginastos ng Marcos Jr. Administration from 2022 to 2025 ay 545 billion. And yet, hindi pa rin bumuti ang sitwasyon ng pagbaha dito sa Metro Manila. And for next year, naglalabi na naman ang DPWH. Dahil prioridad daw nila. Next year pa, lulunurin muna tayo. Priority raw nila for 2027 budget, flood control management and flood control mitigation. Di ba namang kahayupan yan? Ibig mong sabihin, tatanga lang tayo mula ngayon hanggang 2027. Lulunurin lang ninyo ang Metro Manila at mga karatig pook dahil hindi ninyo prioridad itong flood control management at flood control mitigation. Ano pala yung pa-picture-picture mo dyan sa G. Araneta Avenue na kanyo'y bumilis na ang pagbaba, paghupa ng baha, dyan sa Espanya, dyan sa Magallanes, sa napakaraming lugar. Ano pala yon? Picture lamang, propaganda lamang, alam namin yon. Pero yung sinasabi ng DPWH, while they are lobbying for a 107 billion flood control budget for next year, the gall and the temerity of this DPWH to announce that their priorities are flood control management and flood control mitigation in the 2027 budget. So ngayon wala tayong asahan. Sa dami ng perang dumaan sa inyo, daang bilyon na, kung hindi trilyong piso na ang dumaan sa inyo, wala kayong prioridad na maibsan ito. Sa tagal ninyo dyan sa pwesto, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, wala kayong plano for flood control management at flood control mitigation. Ito'y isang malaking kahibangan. Huwag kayong magpapabudol. Ginagabayan ko kayo para hindi tayo magpabudol. At salamat sa ulan. Nakakaawa yung mga nasasalanta. Pero sa kabilang banda, pasalamatan natin ang ulan upang hindi natin makalimutan ang kahayupang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon pagdating sa issue ng flood control. Nakakagalit na ho, paulit-ulit at hindi ito titigil. Hindi ito titigil, year in, year out. Alam ng kahit na sinong administrasyon, year in, year out. Alam ng kahit na sinong administrasyon, dalawa lamang ang ating season, wet and dry season. Hindi mo pa mapaghandaan yung wet season. Ninanakaw pa yung pondo para diyan sa flood control. Sa MMDA, while I have nothing against the chairman who is a fellow lawyer, a colleague in the profession of law, I think it's time that we all consider as Filipinos, wag na yung gobyerno, walang asahan dyan. Dapat panahon na ating isiping mabuti. Sino ba ang dapat nating itinatalagang chairman ng MMDA? Ano ba ang qualification? With due respect to the present chairman, wala namang kaming personal interaction ito. Objectively, it's time. We should consider an engineer, an architect, or an urban planner. Yang tatlong yan na mamuno sa MMDA bilang chairman. Yung MMDA bilang chairman, kunyari meron tayong urban planner. Ang tatrabahuhin niya, tingnan niya ang buong Kalakhang Maynila bilang isang connected system. Hindi yung iba yung approach sa seating ito. Pagtawid mo ng geographical boundary, poste lang naman ang pagitan, iba rin ang approach mo. Kanya hindi nagtutugma-tugma yung ating flood control system. And I think malaking bagay o malaking bahagi dapat nating isipin, panahon na ating suriin kung sino ba dapat ang ating itinatalaga bilang chairman ng MMDA.
Lawyer, okay, marunong sa batas. Pero hindi batas ang kailangan natin eh. Hindi naman korte yan eh. Hindi naman korte yan. Lagyan natin ng marunong, yung kayang mag-coordinate at nakakaunawa sa urban planning. Maybe an urban planner, maybe an engineer, or maybe an architect. So he or she may be able to design kung paano yung tamang flow ng ating mga estero, ng ating mga kanal, ano yung dapat pagdugtungin, ano yung dapat wag na nating pagkagastusan dahil wala ng pag-asa bagkus gumawa ng panibagong daluyan ng tubig. And we need an urban planner. Dahil hindi pwedeng sabihin na, kasi pag urban planner, baka hindi niya kayanin yung mga siga o yung mga malalakas na personalidad na mga mayor or mayora ng Kalakhang, Maynila. Hindi ho rason yun. Ang MMDA ay under the Office of the President. Pagka tinulungan ng Office of the President o ng Pangulo mismo, ang chairman ng MMDA, susunod naman ang mga mayor. Pero pag hindi mo prioridad ang MMDA, na hindi naman dapat hindi maging prioridad, with all due respect sa ating mga kababayan sa Mindanao at Visayas, hanggat ang setup natin, ang seat of power ay nasa Metro Manila, ang mga industriya, yung mga mamumuhunan, yung mga movers and shakers, decision makers ng negosyo at malalaking negosyante ay nasa Metro Manila, hindi natin din pwedeng pabayaan ang Metro Manila. Kaya dapat dito, lagyan natin ng isang mahusay na chairman ng MMDA. Maaari, again, ulitin ko could be a choice between an engineer para makita niya yung civil works at infrastruktura, ganun din ang isang arkitekto na nakakaunawa o dili kaya urban planner. Yun ang ilagay natin. Huwag na yung mga refer ng kung sino mang dating mayor na dating naging cabinet secretary o yung mga dating mayor ng Kalakhang, Maynila, ilalagay mo dyan o yung karatig lugar. Hindi kailangan ng politiko, kinakailangan na dito solusyon. Hindi na kinakailangan ng politiko, kinakailangan dito solusyonan na ang baha sa Metro Manila. At magiging matagumpay ang kahit na sinong urban planner, halimbawa, urban planner ang inilagay natin bilang chairman ng Metro Manila, yung OP or Office of the President should make it a priority kung paano maayos ang traffic at pagbaha sa Metro Manila. And I think we can look forward sa ilalim ng administrasyon ni Inday Sara Duterte. Pagdating sa Metro Manila, alam niya gagawin. Alam niya gagawin at hindi kinakailangan ng isang politiko na gawing chairman bilang MMDA. Hindi kailangan natin yung marunong sa urban planning. No? Okay, punta naman tayo. Ano naman yung kinalaman ng baha o relasyon ng baha sa pamalit-ulo sa ICC o pamalit-ulo ng ICC? Aktibo kasi yung Estados Unidos, yung ating magse-75 years ng treaty ally. 75 years na na treaty ally ng Pilipinas ang Estados Unidos at ang Estados Unidos at ang Pilipinas. Subalit, meron itong hiniling. Makakailan lamang kay Bongbong Marcos. At ito ay ang paglisan at pagtuligsa at maging aktibong bahagi ng Marco Rubio Doctrine o yung Rubio Doctrine, yung Secretary of State ng Estados Unidos. Ano yung Rubio Doctrine? Yung kanyang naging pahayag that the United States will dismantle the ICC systematically, brick by brick. Tumanggi na maging aktibong bahagi ng layuning ito si Bongbong Marcos. Sa kadahilanan, meron siyang erroneous invocation of Article 127 of the Rome Statute. No? Sinabi niya, hindi kami pwedeng umatras diyan dahil meron pa kaming residual obligation o residual duty sa ICC, bunsod nga ng maling invocation o maling paghayag sa Article 127 of the Rome Statute. Ano ba yung Article 127? Misguided kasi talaga
itong Pangulo ng Pilipinas. Ang sinasabi niya, hindi raw tayo pwedeng bastang aatras sapagkat bago daw tayo umatras ay may nasimulan ng investigasyon o proceedings ang ICC. Mali yun. Tayo ay lumisan bilang miyembro ng ICC noong 2019 pa. 2019 pa. Wala pang nagsisimulang investigasyon. Wala pang nasisimulang proceedings. So mali at pambubudol yung ginawang dahilan ng Marcos administration sa ating 75 years ng treaty ally na Estados Unidos, invoking Article 127 of the Rome Statute. Bakit kanyo? Ulitin ko. Sapagkat nung nag-withdraw tayo noong 2019, wala pang nasisimulan. Wala pang nasisimulang investigation, wala pang nasisimulang proceeding na nagaganap diyan sa ICC. Yung korte ng mga hangal, yung korte ng mga siraulo, yung korte ng mga may diferensya sa pag-iisip. Ayon yan kay Secretary Marco Rubio. Ngayon, let us debunk the malicious, false, and dishonest invocation of Article 127 by the administration. Sabi nila, meron daw tayong residual duty or residual obligation. Hindi tayo basta-basta pwedeng umalis at tumalikod sa ating residual obligation na natitira diyan sa ICC. Bunsod nga ho ng Article 127 of the Rome Statute. Mali po yun. Hindi po totoo yung bakit. This was 2026. May lumabas na kopya ng liham si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi natin kalilimutan yan. Meron ding akusasyon yan laban dyan patungkol sa flood control at yung pagkalikot sa ating pambansang budget. But dito muna tayo, yung palit ulo sa ICC. Tinanggihan ni Bongbong Marcos yung hiling na Donald Trump ang Pangulo ng Estados Unidos na kanyang ipinarating through sa kanyang Secretary of State Marco Rubio. Tinanggihan ni Bongbong na wag nang sumuporta, wag nang kilalanin, wag nang kanlungin, at wag nang bigyang pakikipagtulungan ang ICC. Sapagkat sabi niya may Article 127 kasi na sabi niya sa Article 127, kapag meron ng nasimulang investigation o proceeding, hindi tayo basta-basta tatalikod. Mali yun mga kababayan, huwag kayong papadala roon. Bakit? Yung liham ng Malacanang through then Executive Secretary Lucas Bersamin dated December 15 of 2023, he wrote addressed to Vice President Inday Sara Duterte and attached doon, kalakip doon, yung liham o yung tugon ni Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas sa katanungan ni Vice President Inday Sara Duterte, ano ba ang tindig? Ano ba ang paninindigan ng iyong administrasyon, ng ating pamahalaan pagdating sa ICC? Sumagot si Bongbong Marcos bilang Pangulo. December 15, 2023. Kalakip yun ng covering letter na dated December 15, 2023 ni Lucas Bersamin, dating Executive Secretary. Yung Marcos letter to Vice President Inday Sara of 15 December 2023, malinaw ang nakalagay doon. Sabi ni BBM, and I quote, "The government will not assist the ICC in any way, shape, or form." At bago siya nagpaalam sa liham yun, may tinugtong pa siya. And I quote, sabi niya ito ni BBM sa kanyang liham kay VP Inday Sara Duterte dated 15 December 2023. Dugtong pa niya, "As is my sworn duty," dahil nga sa kanyang sinumpaan sa ilalim ng ating saligang batas, Article 7, Section 5 of the Constitution, sabi niya, "I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines
at all times. This was December 15, 2023. In-invoke pa niya yung kanyang oath of office. At hindi rin niya ginawa ito. Tinalikuran din niya ito. Impeachable yun, mga kababayan. Sapagkat a few months after, December 15, 2023, a few after the lapse of more than 1 year, March 11, 2025, naganap na yung state-sponsored kidnapping kay Pangulong Duterte. Fast forward, ngayong araw, naglabasan diyan sa Guardian News, Al Jazeera at GMA Network. Sinanksyon na ng Estados Unidos ang Japanese judge na si Tomoko Akane at yung Senegalese senior trial lawyer na si Abdoulaye Seye. Sila ay sinanksyon na ng Estados Unidos. Bakit? Dahil bahagi sila ng ICC na patuloy na nakikialam at umaaktong pulis-pulisan ng kalawakan ng buong mundo. Samantalang ang mga miyembro nito kaduda-duda din ang prinsipyo at paninindigan. Ano ang kinalaman ng baha at pamalit-ulo ng ICC at ICC? Dito papasok ngayon na itong Rubio Doctrine na maigting at matapang na isinusulong ng Estados Unidos, ito rin kaya ang dahilan kung bakit hindi seryoso ang administrasyong Marcos na arestuhin si Zaldico. Di ba? Sapagkat si Zaldico, meron siyang naging video na pahayag noon sa video, in-upload niya, kanyang sinabi na totoo ang mga naging pahayag ng mga dating sundalong na-assign sa kanya bilang kanyang mga security. Yung mga dating sundalo, iba ron ay miyembro ng Philippine Marines, hindi ba? So, bakit hindi seryoso, bakit hindi agresibo ang Marcos administration na mahuli si Zaldico? Hindi ito katang-isip. Meron tayong basihan. Sapagkat si Zaldico, pag yan ay nahuli, pwede siyang ibigay sa kustodiya ng Estados Unidos bilang ating tulong. Treaty ally tayo, 75 years na eh. Ibigay si Zaldico sa Estados Unidos upang lalo silang makabuo ng solidong kaso laban sa ICC. Ito yung aking patunay. Dahil madalas uli ang kanyang paglabas, ito ay inakda ni Congressman Toby Tiangco. House Resolution 808. At ang mahalaga rito, tingnan ninyo itong date na ito. February 23, 2026 pa ito nakafile. Ano linalaman ng House Resolution? Ito yung title. Bakit hanggang ngayon ay walang ginagawang public inquiry doon sa status of warrant of arrest laban kay Zaldico? Bakit tila mauuna pang makansila at madakip yung mag-inang Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste kesa kay Zaldico? February 23, mga kababayan, February 23, 2026 pa ito nakafile. Ito ay inupuan. Ito ay inupuan ng kasalukuyang administrasyon. Tapos tatakutin yung mag-inang Legarda na baka sila ay kansilahin ang kanilang pasaporte, nauna pa sila kaysa kay Zaldico. Sabi ni ako si Embang Calembang, tama ito, sapagkat si VP Inday ang nagsabi na dalawa lang naman ang nagpapatakbo ng budget ng Pilipinas, si Martin Romualdez at si Zaldico. Tama yung punto mo, ako si Embang Calembang. Maraming salamat sa iyong napaka-sharp na obserbasyon.
SDS New York, mahal na mahal ko rin kayo. And I look forward to the day na magkakasama-sama tayo at makabisita ako uli diyan sa New York. Si Maya Olaso Verheijen from Pagsanhan, Laguna. So yan, bakit nauuna pa o tila mauuna pa itong mag-inang Legarda kesa dito kay Saldico? Inupuan nila mga kababayan. Pakita ko lang uli sa inyo. February 23, 2026 na i-file na ito. House Resolution 808. Pero hindi nila ina-actionan ito. Kaya pamalit ulo ba? Alin? Pamalit ulo ba sa ICC? Dahil nagalit ang Estados Unidos, 75 years tayong treaty ally, ang hinihiling ko sa iyo, maging bahagi ka ng Rubio Doctrine. Ano yung Rubio Doctrine? Ulitin ko. To dismantle ICC systematically, brick by brick, if necessary. Babasagin yan ng Estados Unidos. Dahil galit ang Estados Unidos sa pagtanggi ng 75 years ng treaty ally na Pilipinas sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Tanong, palit ulo ba sa ICC ang nagbabadyang pagpirma ng framework agreement patungkol sa Pax Silica? Yan ba ay para maibsan ang galit o disappointment ng Estados Unidos? Ito ba'y palit ulo sa ICC ang Pax Silica para kumalma ang Amerika? Tanong, palit ulo ba si Pastor Apollo Kibuloy sa ICC withdrawal na hinihiling ng Estados Unidos na ayaw sundin at kilalanin ni Bongbong Marcos? Si Apollo Kibuloy ba ay palit ulo sa ICC para kumalma at maibsan ang galit ng Amerika? Dismayado ba ang Amerika sa pagtanggi ni Bongbong Marcos na maging bahagi tayo ng Rubio Doctrine to dismantle ICC systematically brick by brick, kung kaya tayo ay pinatawan ng additional 12.5% tariff? Panibagong taripa ito, 12.5 tariff, effective July 24, 2026, or 2 days, I think 2 days or a day after na tumanggi tayo sa pamamagitan ng pagtanggi ni Bongbong Marcos na wag nang kanlungin, kilalanin at tulungan ang ICC. Ito ba yung kabayaran? Kawawa naman tayong mga Pilipino. So si Pax Silica, si Kibuloy, at yung 12.5% na taripa, ito ba ang pamalit ulo sa pagtanggi na kumalas tayo completely, fully, absolutely sa ICC upang pakalmahin ang Amerika at the expense of our sovereignty, of our independence, and of our Constitution? Kaya yan po yung pangalawang bahagi ng ating pagtalakay ngayong araw, yung pamalit sa ulo ng ICC. Si Saldico ay protektado. Hindi natin pwedeng itanggi yung malakas na bulong-bulungan at usap-usapan na si Saldico ay tila protektado ng kasalukuyang administrasyon dahil ayaw siyang ibigay sa mga totoong mag-iimbestiga kagaya ng Estados Unidos. Bakit? Imaginein mo kung makukuha lamang sana ng Estados Unidos si Saldico at siya ay papaaminin ng detalyado doon sa kanyang pamudmod ng pera nating mga Pilipino bilang suhol, diyan sa mga opisyal ng ICC, yari ang kanyang administrasyon. Kaya hindi nila pinapansin yung House Resolution number 808 ni Congressman Toby Tiangco. Ayaw nilang imbestigahan, nauuna pa yung banta
dito sa mag-inang Loren at Lian Leviste. Ganito ba dapat ang asal ng isang tapat na alyado? We are celebrating 75 years of being treaty ally. And yet, pati yung alyado mo, binubudol ng kasalukuyang administrasyon. No? And finally, dito sa usaping budol, yung Budol Uniteam 2.0. Nahan ko po kayo, hindi po ito para patulan yung fake news nila. Unang-una, yung usapin, let it be on record na yung usapin na may nag-reach out daw sa kampo o nag-reach out si Vice President Inday Sara Duterte at nais makipag-usap at kung ano-ano ng spin ang ginawa ng mga personalidad na alyado ng kasalukuyang administrasyon. Fake news po iyan. There is no point, there is no wisdom, there is no gain in trying to be part of the administration's attempt to have a Uniteam 2.0. Wala. Bakit ka makikipag-usap? Bakit ka aanib sa isang kurakot at korap na administrasyon na ang kasalukuyang trust and approval rating ay negative 27? Tanging ang mga huwad na dilaw, yung pinklawan, yung mga makakaliwang grupo, yung Akbayan, yung Makabayan Black, at kung ano-ano pang black dyan sa Kongreso, yan lamang ang giliw na umanib at makipag-alyansa sa isang negative 27 na administrasyon na hitik siksik liglig sa issue ng kurakot, korupsyon at pagnanakaw sa kaban nating mga Pilipino. Hindi totoo yan. Kaya yan lamang, dinugtong ko lang upang to disabuse the minds of many. Walang katotohanan yan, napakaraming kailangang panagutin ang kasalukuyang administrasyon. Unang-unang, tanong mo lang sa kanila, bakit tayo mag-uusap? Halimbawa, diba, kung siya'y sasagutin mo lamang, bakit kailangang makipag-usap sa isang kurakot, kurap at magnanakaw na administrasyon? Kayo ba'y papanig na at aanib na sa advokasya na humihiling ng transparency and full accountability? Isusulong nyo na ba ang kapayapaan at seguridad ng bawat pamilyang Pilipino? Ako ay nakikiramay usaping seguridad at kapayapaan sa mga naulila ng mga nasawi kahapon dyan sa nakakalungkot at kalunos-lunos na kaganapan sa Ateneo de Zamboanga doon sa isang active shooter na paslang din. So iyan yung usapin. Isusulong kaya ng Marcos administration ang totoong transparency, ang full accountability, ang peace and security? Ipapatupad kaya, di ba, yung mga talking points, kung makikipag-usap, can you commit to the Filipino people that you're not going to interrupt, you're not going to cancel again, and you're not going to set aside the decision of the Supreme Court na illegal yung pagpapigil sa barangay and sangguniang kabataan election? Will you commit that the BARM election will proceed as scheduled? Long delayed na yan. Will you commit na hindi mo pakikialaman at hindi mo isusulong ang no election scenario for 2028? Yan yung mga sticky points at malabong mag-commit ang kasalukuyang administrasyon. Tanungin pa dapat sila, bakit tayo mag-uusap? Ititigil mo na ba ang political persecution? Ititigil mo na ba ang ipawi-withdraw mo na ba ang mga harassment cases na kasalukuyang hinaharap ng mga political critics at legitimate dissenters? Yung mga ginawang plunder cases na wala namang basihan, will you ask the office of the prosecutor ng Sandigan Bayan to withdraw it? Kakausapin mo ba yung mga government lawyers? I-withdraw nyo na yan dahil hindi nakakatulong sa bayan. Ini-spin kasi mga kababayan na mabuti daw yung nagbabadyang pakikipag-usap ni VP Inday Sara. Baliktad pakikipag-usap ni VP Inday kay Bongbong Marcos na mabuti raw ito, makakabuti raw ito sa bansa.
makikita mo yung naratibo, yung direksyon nila. Hindi natin papatulan ng chismis, but we have to correct yung direksyon ng kanilang naratibo. Ipapasa nila yung burden ngayon sa OVP o kay Vice President Inday Sara Duterte na pag nag-issue ng statement o pahayag na hindi totoo yan, ang next spin nila, kita mo, hindi siya handang tumulong upang maibsan ang problema ng ating bansa. Tanong, sino ba ang gumawa ng mga problema ng ating bansa? Hindi ba ang Marcos Jr. administration? Pag sila ay nagtangka na mag-reach out kay Vice Presidente Inday Sara Duterte, kung pwede lang mag-suggest, ang aking isasuggest, isang tanong, aarestuhin mo ba at ipakukulong si Martin Romualdez at si Zaldico? Bago tayo mag-usap, kung talagang seryoso ka, handa ka bang ipakasuhan, ipaaresto at ipakulong si Martin Romualdez at si Zaldico? Papanagutin mo ba ang lahat ng makakating kamay na nagpuno sa mga blankong items sa most corrupt 2025 national budget? Kakasuhan mo ba? Paiimbestigahan mo ba? At kung mamarapati, kakasuhan at ikukulong ang mga personalidad na sangkot dyan sa tinuguriang most corrupt national budget of 2025.